ano naman yung pinakamaliit ang presyo na natikman mo? Yung ano, yung hindi nabili nung nagtanim ako ng sili, tapos ano tawag doon? Kamatis. Halos hindi mabili yung kamatis, 4 ang kilo sa puno. Nung ano, nung Lugi yun. Nung pinapipitas ko. Ang dami ng kamatis, talagang ano. Kaso ano, yung pagka kinuwenta mo yung 4 na araw, may 10 taong namimitas ng kamatis. 4 na araw, kumita lang ako ng 4,000. Parang hindi sulit kasi ano, ang tawag doon, yung pagluluto mo silang amusal, tanghalian, yung merienda nila. Tapos parang 1,000 lang ang kikitain mo sa isang araw, hindi sulit. Hindi sulit. Aba, Pinahinto ayaw ko mo yung pag pitas. 1,000 ang kita mo sa isang araw, ayaw mo. Hindi, siyempre, ang dami, 10 tao yung pinagluluto mo. Yung namimitas, tapos bukod dun yung kami pa. Tapos yung pagod, yung sasakay mo sa truck, yung ano, hindi mo alam, ititinor nyo, maagang-maga, gigising ka na para ano. Ang ginawa ko, hindi ko na pinapitas. Pinamigay ko na lang sa ano, doon sa baryo doon. Harvest na lang sila. Pati yung sili, ganun din. Pati yung sili. Siling panigang? Siling panigang. At saka yung ano, yung mangang. Nagkasabay-sabay na mababa. Tapos yung kalabasa naman, hindi naman ako nalugi, kaya lang inabot ko yung 7 naman ang kilo. Kumita pa rin ng konti. Pero yun ang pinakamababa doon. Hindi mo naranasan yung tres. Sa Nueva Ecija nung tres nauna sila ng konti. Nung patapos na sila, at saka ako Pakit na yung presyo. Kaso 7, hindi rin ako ganong kumita. Yun lang ang Pero hindi ka nalugi sa 7? Hindi ako nalugi. Kumita ako bagya. Parang ano, 20,000 isang hektarya. Parang gano'n. O 15,000. Parang Sir, ganun. may idea ka ba paano may iwasan yan? Yung ganyan na bagsak-bagsak sa presyo? Hindi. Wala. Kahit sinong farmers, walang nakakaalam. Kumbaga, Sino dapat ang aalam yan sa tingin mo? Para hindi ganyan. Katulad sa, hindi ko rin alam kung paano. Mahirap yun kasi ano lang, kumbaga, kung dati kang manananim, yung planters dati, ano na lang, medyo makikiramdam ka na lang. Ako ganun na lang ako Nakikiramdam ka? Kung sabay ba ngayon, kung sabay ang nagtatanim. Hindi, paano mo siya pakikiramdaman? Kasi hindi katulad nung yung panapanahon, yung kamukha nung panahon ng halimbawa diyan sa Nueva Ecija, halimbawa Nueva Ecija na lang. Medyo iiwasan mo siya ng konti. Huwag kang sasabay sa kanila. Huwag kang sasabay sa kanila. Maluwang ang Nueva Ecija. Saka predictable naman ang Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Palapit na ang agribusiness How It Works Grand Meet and Greet. August 18, 2024 sa Gazebo Royal sa Quezon City. Makakasama natin ang mga special guest speakers. Ronald Mascareñas, former president ng Chooks to Go. Guido Bagsik ng Gid Bagsik Rice Mill. William Tew Lim ng Mega Sardines. Jomar Hizon ng Pampangas Best. At syempre, ako po, Buddy Gansenya para sa Agribusiness How It Works. We would like to thank our major sponsors. Crispy King, Sarap, Busog, Budget, Sold Na, Amo, ako'y magsasakang organiko. Itaas ang ani, ibaba ang gastos. Don Benito's Kasaba Cake, ang pambansang kasaba. Abangan pa po ang ating mga susunod mga sponsors. Nueva Ecija. Magtatanim sila ng gulay. Pinakamaluwang sa lahat. Sa lahat. Sa Central Luzon. Oo. Magtatanim ang gulay ang Nueva Ecija pagkatapos ng palay. So more or less, yun yung dapat mong iwasan. Kung magagawa mo. Magantay ka lang. Tapos,
malalaman mo naman kung minsan, pagkadagsaang gulay, kalimbawa mababa ang ampalaya, medyo minsan yung kasunod nun, tinatamad na sila, Tatamad rin sila. Oo, tatamad rin sila. Doon ka Doon ka ngayon magtanim. Doon ka entra ngayon. So, pag nabalita na si ganito, kumita ng milyon sa ampalaya, lahat sila ngayon magtatanim ng ampalaya. Iiwasan mo yon. Pag lahat sila nalugi, lugmok sila lahat. Ayaw na nilang magtanim, nalugi eh. Doon ka magtanim. Parang ganun ang minsan nangyayari, parang ganun. Yung effective yan, sir. medyo ano lang, medyo parang yun lang ang pagramdam ko. Yung, kaya naman, kung minsan nakakano, kamukha nung nakaraan tumama ako ng patola. Dito kasi, nag-5 piso ang patola. Ay ngayon, puro 5 piso. Yung iba, hindi na pinapataban, hindi na inaasikaso, inayaan na. Tapos nung nag-10 na, nag-12, nagtanim ako ng patola kasi pataas na eh. Tama-tama, nung 35, 32, tinamaan ko. Milyon din kinita mo doon? Hindi naman, sir. Konti lang yung, kumbaga, hindi ganong kaluwangan, nasa lang, 8,000 square meter lang, wala pang isang hektarya. Magkano kinita ng 8,000 square meter? Nasa 300 siguro. Pero ang ang kapital lang doon, nasa 50 lang. Laki. Kasi maganda kasi din yung balag eh, basta balag. Sa larangan ng balag, maganda kumpara sa lahat yung palay, mais. Yung kamatis din maganda. Kung tutusin yung kamatis kasi parang one time big time na rin yung kamatis. Kaya pag lang na-champion mo rin. Kaya lang medyo mahirap din alagaan yung kamatis. Mahirap. So sa lahat ng gulay na na-try mo, alin pinakamaganda? Ampalaya. Ampalaya. Sa kita. Sa kita. Pinaka-the best. Pero pinaka-safe, kalabasa. Kalabasa. Kung pupunta kayong pera mo, nakasave, diyan ka na lang Kalabasa. sa kalabasa. Sir, paano ba maging isang magaling na farmer? Kumbaga, ako, yung natutunan ko, yung, siyempre, kung yung kamukha ng ampalaya kasi, gusto ng ampalaya, lagi siyang yung lupa niya papuntang sa ampalayang ganun. Healing up. Pagka dinudukit mong ganyan, tumatamlay siya. Kumbaga, parang inaalisan mo siya ng pagkain. Gusto niya tinatabunan mo? Laging ganyan. Para siyang binibigyan mo siya ng pagkain. Oras na inalis mong ganyan yung lupa niya, kasi kung madamo, kailangan mo talagang ganyan Healing up. Ialis yung lupa sa kanya para malinis siya. May talagang inaara, no? Kaso tatamlay siya. Kaya kailangan mabilis yung mo. Mabilis. Mas maganda sana kung may ampalayang para mas demo natin. Minsan, nagtatanim ako 2 hektarya. Kailan puntahan kita doon? Sir. Hindi, ngayon hindi pa ako nagtanim. 2 hektarya ako doon ng patola, bagong tanim pa lang. Kailan kita puntahan doon? Sir, pagka pumipitas na ako. Hindi, gusto ko rin yung yung management ba, para makita nila. Pagka pasyal ko doon. Tapos pasyal ulit ako pag mag-harvest. Gano'n. Sige, sir. Kaso patola lang kasi yung nandun eh. Kailan kang magtatanim? At saka kalabasa. Yung kalabasa ko nasa 10 hektarya yung nakatanim ko. 10 hektarya? Hindi ka napapagod na ganyan kaluluwa ang tinatamnan mo, sir? Hindi, ayos lang. Madali naman kasi yung kalabasa, madali. Madali naman. Patag yun? Patag. Maganda yung lupa. So gumagamit ka ng tractor, ganyan bang mga land prep mo? Sir, yung gamit ko, ang tractor lang, yung lang yung maliit lang? Pog kung tawagin yun eh. Maliit lang. Wala pang pambili. Yan, wala daw pambili. Wala pang pambili. Parang walang maniniwala. Hindi rin talagang kumbaga siguro ganun talaga. Kumbaga, umiikot kasi. Umiikot yung Ayan umiikot-ikot. At least may pang-ikot. Ganun. O kaysa naman hindi na mga pagtanim dahil wala na. Tamang nabubuhay ka lang sa Pero maganda naman yung pag-ikot ng kumbaga ayos naman. Okay, sir, ano ang advice mo sa mga maraming nanonood sa atin na farmer na puro horror stories Para sa akin lang. Siguro tanim lang tanim. Talagang swerte nandyan eh.
kung suswerte yan, kumbaga swerte-swerte lang. Swerte lang. Oo, kaya... Pero kailangan mo ng diskarte para Oo, may yun swerte. nga. Mahirap din yung diskarte kasi kung minsan eh. Pero yun nga, yung pakiramdaman na lang. Kung nararamdaman mong maraming tumatanim, medyo iwas ka lang doon. Oo. Kailangan mo pakiramdaman. Oo, yung nakikiramdam ka Yung lang. pakikiramdam ay ano yan, form ng diskarte yan. Oo, diskarte, nasa ano rin yan. Ganun lang yung... Sir, thank you so much po. Okay, thank you, sir. Oo, Pagkano- pupunta ho tayo sa farm ni Sir doon sa Concepcion. Conception Tarlac. Ayan, oo, Concepcion San Francisco. Tarlac. Oo. Ito ba yung mga natatanong doon sa expressway? Iba? Oo, natatanaw na gumisan yun. Yun, sir. Natatanaw na. Magkano Ayan. rental doon? Ano, may 25 yung isang hektarya. Minsan, Per year? Per year yan. Ayos lang. Kaya? Minsan 20, ganyan. Meron, yun ang alos ganun na nagtatanaw. Ilan ang tao mo? 4. Minsan pagka kinakapos yung 4, naghahanap ako ng... Saan ka naghanap ng tao? Doon din siya. Mga taga doon na rin. Oo, mga taga doon na rin. Ayun pala yung sir, yung bahay ko yan. Itong nasa harapan? Ay, oo, yun. Ito malaki? Oo, yan, nasa Raban. Arturo. Anong nickname? Tikoy. Tikoy. Ayan. Pang ilang kang kapatid, sir? Palima ako. Pang-5. Okay. Ikaw pinakamayaman? Konti. Konti. Tamang ano lang. Tamang Pamumuhay. tamang pamumuhay. Oh. Gaano kaluwang ang taniman mo? Ano lang, tare lang yan. 1 hektarya lang. So ano, more on ano ka, trading? Ano ba? Biyahero? Hindi. Hindi. Nag-aalaman lang sa palayan, ganyan. Nag-aarkila naman ako ng palayan. Yung sarili mo, isa lang. Pero yung arkila mo, 20. Wala naman. Nasa 5 hektarya. 5 hektarya. Sir, ano po yung pinaka-importante na dapat mayroon ang isang farmer para kumita talaga, yung hindi nalulugi, hindi yung, di ba kasi ganyan lagi naririnig nating kwento eh. Pero sa inyo, kita naman natin, di ba? Lahat kayo maunlad. Oo, ayos naman yung ani namin sa mga sa mga alaman o kaya palayang ganyan. Basta lang, yung sipag lang, tsaka diskarte rin. Diskarte. Anong mga diskarte mo, sir? Hindi lang tanim ng tanim. Yung kagaya sa panahon, kailangan nasa panahon ka rin bago ka magtanim, ganyan. Tinitignan mo yung panahon. Hindi lang basta naalala mo magtanim ka, hindi naman na Hindi ka na. Gaano ka na rin katagal dito sa farming? matagal na rin, mga 10 taon na siguro. 10 taon. Oo. Doon sa 10 taon, nakaranas ka ba ng lugi? Ano? Nakaranas ka ba ng lugi sa 10 taon na yan? Mayroon din Anong Di cause? maiwasan. Bakit na nangyari sa yan? Kung minsan maina yung bunga ng halaman, Okay. yan pwede maluwi ka. Kung minsan naman mababa yung presyo. Presyo. Pwedeng maluwi ka rin pagka maina ang bunga at saka mababa yung presyo. Pero mas madalas kumikita. Madalas. Saka yung yung kalamidad ba kasi dito bumabaha eh. Ayan, bahan ng baha dito. Pagka nataong bumaha, yun. Yari ka. Loge. Madalang lang naman yun. Nagdadala ka rin? Hindi. Sa Palengke? Sa palengke. Hindi. Silang umaha. Farming ka lang talaga? Silang umaha. Bigay na? Siya lang din ang buhay biyahe. I see. Sir, pangalan, sir? Victor Magat. Sir Victor, gano'n ka rin yung katagal din sa kalabasa ka rin? Oo. Matagal na. Medyo binata pa, nagkakalabasa na talaga. Hindi na kasi ang ginis na naming hanap buhay yung pagtatanim ng Kay Sir Mel, sa airpods nyo. Bakit? Bakit mo sinundan yung yung ginagawa ni Sir Mel? kasi ayos din naman ng ng gulay eh. Nakakaraos na rin na pag-aral na rin yung mga bata.
kahit na hindi ganong masyadong, minsan kasi may hindi ganong kumikita. Meron din. Meron din na medyo mahina. Pero kamukha niya, medyo tumama ng konti sa Ang presyo ngayon. presyo. Ayan, Mataas, no? Lahat ng tanim mo, yung kapatid mo rin, si Sir Ato, yung buyer mo. Anong advantage nun na kapatid mo yung buyer mo? Ay, siyempre, iba yun. Ang kapatid mong kuwan, hindi ka babaratin. hindi ka gagarabaduhin sa presyuhan. Eh, kapatid mo Kapatid mo eh. isasagad talaga ang presyo kung kaya. Ah, Kaya yun ang pinaka-advantage ng kapatid mo ang Buyer. buyer. Kumukuha. ilang kilo na lahat? Ilang kilo na lang. Ilang kilo na? 61 po. 61, 3,600 na. Tagal din, ah. Oo. Anong oras kayo alis? Mga ano sir, bago mag-12 siguro. So, saan nyo pa ilo-load? Mamaya sir, aakutin ng mga bata doon sa ano. Doon kasi sira yung kalsada. Motor lang. Ay, motor. Mga kolong-kolong lang maglalabas mamaya yan. Oo. Ano po yung, ba't nakahiwalay yun? Ang ano yan sir, reject. Ha? Reject pa yun? Ano po siya, hindi siya bilog. Yung ano po siya, yung segunda. Segunda. Good kasi yun. Ito yung good. Ito segunda. Itong binaba dito, Opo, yan. segunda rin yan. Opo, kasama po yan. Opo. Madami rin, ah. Opo. Anong ginagawa niyo dyan sa mga segunda na yan? Binibenta rin po namin sir. Parang hindi lang siya good. Mas mura. Mas mura. Mas mura siya sir ng 10 pesos. Kung halimbawa 25 yun, 15 pesos sir. Siyempre, mahirap din, di ba? Opo. Hindi naman lahat puro sarap yan, di ba? Ay, opo. Opo. Mahirap po. Ano yung mga madalas na challenges sa Opo, yung pagiging buyer? Sa palengke, anong madalas problema doon? Sa palengke po. Sa palengke po, wala naman masyadong problema. Dito lang po yung ano, yung pagka, More on dito sa source. sir. Anong mga problema dito, sir? Yung sir, ano nga sa amin, yung tubig sa amin, yung paglulubog. Bawa sir, may gastos ka na ng mga 1 milyon. Tapos sir, ay lulubog. Wash out lahat Wash yan. out. Yung 1 milyon sir, mawawash out lahat. Wala na yan. Wala na. Kasi may sir, Naranasan mo na yan. sir, naranasan ko na yan. Kasi sir, minsan dito sa amin, noon lumubog pa sir, ano, magdi-December. Nakatanim na kami noon. Dahil tatanim kami sir dito October at saka November. Tapos lumubog siya, December na yata siya. May bunga na yan. May bunga na tapos sir, mga mura pa, hindi pa pwedeng. Hindi pa pwedeng i-harvest. Harvestin mo man sir, hindi mo naman mabebenta. Marami sir kami mga tanim, mga kamatis, sampalaya, kalabasa. Lahat sir, zero kami lahat. Naubos. Yun yung mahirap dito sa Candaba, yung ganyan. Ano yung pinakamasarap na part? Sir, yung pagka-harvest ka ng ganyan. Kagaya ngayon. Kagaya ngayon. Kaso yun nga, hanggang hindi yung pawak yung pera talaga. Sa tagal mo na nagugulay, dumami na ba ang negosyo mo? May ibang mga negosyo ka ba? Wala naman sir, puro ganyan lang sir. Medyo lumuwang lang sir yung pagtatanim. Ng taniman. Dati ka lang nagtatanim ng 1 hektarya. Ngayon sir, siguro yung mga... Ilang hektarya ng taniman? Siguro yung mga pati binibigyan natin mga konting kapital, siguro mga 20 plus siguro sir, 30 plus. 20 hectares. Lahat. Mga tao-tao na. Majority kalabasa. Sir. 30 sir, kalabasa. Wow. Ilang taon ka na, bali na nagkakalabasa, sir? Halos mga may gitna 10 taon. 10 taon. You think magtatagal ka ba dito sa nabuhay na to? Sir. Tatagal ako dito. Magtatagal ka ba? Ilang taon ka lang ngayon, sir? 39 po. 39. Magtatagal ka pa. Siguro po hanggang kaya kong magtanim. At magbiyahe. At magbiyahe. Mga bata siguro, kaya nila magbiyahe. Ako magtatanim na lang siguro kung hindi ko na kaya sa palengke. Mga... Kaya napuyatan din kayo sa palengke? Hindi naman. Hindi naman masyado, sir. Ano lang naman. May mga tao ka na rin doon? May mga tao rin, sir. Isa, sir, pagka kasi medyo mas tanda ka na, siyempre may high blood ka na. Bawal ka na konting puyat. Yun siguro, kung mangyayari siguro yung ganun. Baka titigil na ako sa palengke. Pero sa pagtatanim,
Tuloy pa rin. No, tuloy pa rin sir. Kasi may mga lupa naman na pagtatanong eh. Mga sarili. Marami ka na napundar. Oh sir, na lupa. marami na lang sir. Lahat yan ang galing lahat sa Oh, kalabasa. galing lahat sa kalabasa sir. Ayun, sa sasakyan yung mga bibiyan yung sasakyan. Ayun, Pati mga sasakyan. pati mga sasakyan. Dito gumanda ang buhay mo. Oh sir, yan gumanda. Sa paggugulay. Sabi mo sir, hindi ka nag-high school. Opo, hindi ako nag-high school. Ano ang despite of naging successful ka, di ba? Opo. Sa tingin mo sir, anong nagawa mong tama? Yun sir, siguro yung nagtiyaga siguro ako sa pagtatanim siguro. Tsaka yung sipag na, tsaka diskarte rin na Kaya, Hindi mo in-expect na darating ka sa hindi ko sir in-expect yun. Nung sir, nung binata ako, tapos nakakapag-asawa ako. Hindi ko man, kahit sa panaginip, hindi ko man napanaginip na kaya kong paaral yung mga anak ko. Yun nga. Ilan ang anak mo sir? Tatlo. Lahat sila tapos na? Ano na sir, college na ho sila. Saka mga College school na pa lang, sila. mga bata pa. Ngayon sir, nag-aaral sila sa mga private. Mga gandang eskwelahan na yan. Kayang-kaya. Oo sir, kaya naman sir. So, hindi hadlang, no? Kahit hindi ka nakatapos. Opo, hindi pala lang yung hindi ka makatapos. So, normally, anong oras nag-umpisa ang buhay mo? Sa buong araw? Oh sir, minsan sir, mga alas 5 ng madaling araw, gising na ako. Anong unang ginagawa mo? Yun sir, minsan dahil medyo maaga pa, magluluto muna ako sir sa mga tao. Mga tao pinagluluto mo? Oo sir, ayan. May mga lutuan dyan. Okay. Tapos yun, pagka sir, itotoka mo na sila sir, saan yung mga trabaho nila. Sa sila magagawa, gano'n. Yan, tapos pagkatanghali sir, hanggang... Ilan na yung tao mo? Lahat-lahat? Dito sir, lang yung mga kasama ko dito eh. Dito lang sa bahay. 5 yata sila, 6. 5? Bukod sir yung sa mga planters. Tapos, pag after that, anong next na ginagawa mo? Yes sir, magano ng mga paninda. Papa-order Punta ka na sa mga... magse-cellphone na ako, papa-order na Cellphone? sa mga Yung mga suki mo sa... biyahero, mga buyer. Buyers na, balintawak, buyer. or at saka yung mga biyahero. Apo, pagka nagawa na yon, Ilang oras mong ginagawa yan, yung mga cellphone na yan? apo, hanggang alas 10 Kuha ng po. order. Hanggang alas 10. Hanggang alas 10? Oo. Yan po, pagka nagawa na po yung mga order, gagawin ng mga tao, tapos i-deliver na po. Kung andito na yung produkto. Opo. Kasi nga, sabi mo, hindi naman lalabas lahat to. Hindi naman po yan. So, dyan na isusort na nila Isusort according na. to Opo. buyer. Opo. Normally, mga ilan ang buyers mo sir? Marami rin sir. Siguro sir, mga... 100, may get. Wala naman sir, siguro. Mga 30, gano'n. 30, Pero 40. puro loyal yan. Oh sir, puro loyal naman. Na gaano isang buyer, gaano kadami binibili niya? Minsan sir, isang buyer, tumototal siya ng meron sir 30,000, gano'n. Kilos? Hindi, yung... Pesos na? Pesos na siya. Ganun, isang buyer. Saan yan? Let's say sa Balintawak. Taga saan yung mga buyers na yan? Mga palengke sila sir sa mga... Iba-iba. Iba-ibang palengke. Iba-ibang palengke na sa Metro Manila. Ba? May mga taga Commonwealth na, may mga taga bayan. Paano mo inaano yun? Yung, kasi nandito ka, ang buyers andon, tapos i-deliver nyo lang. Sir. Paano yung mga bayad nila? May mga tao rin kami sir doon. Okay naman. Okay naman, Safe sir. naman yun. Safe naman sir, safe naman. Baga sir sa yung linya, alam na namin yung parang ginaganon-ganon lang namin. Alam mo. Para simple na lang sa amin sir, pagka gano'n na. Pero ang negotiation mo with the buyers, direkta sa'yo. Sir. So yung presyo, sa akin, sir. yung number of kilos, lahat sa'yo Tatawag lang sir ng dadaan. bata, magkano kayang usapan niya, sasabihin ko. So lahat ng decision sa'yo lang. Sa akin sir. Yun sir yung iniingatan ko. Yung desisyon at saka yun yung talagang ako makakaano. So yun, naiiwasan mo yung nakaw, ganyan. Sir yun. Yan Jiro, si Ryan, no? Yung Kimbabo ngayon, yung dilaw ngayon. Kimbabo. Yan, chingarap mo. Yan si Ryan. Oh? Paano naging sira yan? May ano po siya.
Lagyan dito. Pakita natin. Kakulin. Opo. May tusok po siya yan sa loob. Pag sanay ka, no? Opo. At hindi ko... Tingnan natin, sir. Tingnan natin. Yan, pakita natin. So, alam na alam nila kung may sira yung kalabasa. Ay, Opo, ayan. Ano ba? Magtatanim din. natanim din. Oo. Anak mga kakoda, sa interview. Nakibig ka kami. Kanya pepakanan mo la pa mo rin. Awa pa, anak ko pa ako, bayo ko pa interview. Yun, may sabaw. Ayun, may sabaw po. Sira siya. Nagkita. Yan po, sir. Hindi, sira. Alam mo na. Opo, ayun, sir. Nakaganon kanina doon. Alam na natin. Kailangan yan. Hindi naman. Hindi na ba? Tatapon na natin. Okay na, tatapon ko na. Aba. Galing, no? Isang tingin lang alam nila. Opo. Dahil po sa ilang taon na namin ginagawa. Pati yung mga anak mo tumutulong. Opo. Yan po, mga ganyan lang kami dati. Tumutulong lang kami ganyan. Sa airpads mo. Oo. Ito yung mga trabaho mo dati. Oo, okay. Sila tatay nun. No? Namimili sila, nagpapatuloy na. Ito, lagay mo sa amin, ano? Sa amin. Ano isa? Good yun. Hindi mo ito ngayon. Pore. Po ito. Ano naman yan? Sira rin? Good, sir. Good. Tinatulungan ko yung bata. Sinama niya doon sa reject. Oh. Kita So na, kahit maliit, sir, pagkabilog. good yun. Sir, good. So shape ang basehan, hindi Shape, yung shape, size. sir, shape. Yung iba kasi sir, mura naman. Yung malalaki naman, mura. Hindi naman talaga pinipitas ka so para bang sa paghakbang, hindi mo maiwasan minsan natapakan mo kahit. Natapakan ng kalabaw, gano'n. Ang magagawa, pwede naman mabebenta, reject na. Pero bagay-bagay, turamate lang kayo. Pero anong lasa nito? Anong lasa po nito, itong hindi magulang? Kumbaga sa market kasi parang Medyo maputla mababa siya, presyo sir. na to. Mababa. Kaya mabebenta. Yung lasa siguro parehas lang nito eh. Meron kasing taong gusto yung mura. Oh. Kaya lang bibihira yan talaga. Yung gusto yung mura. Hindi, yung bibihira yung gusto yung mura. Karamihan kasi talaga pang-gulay talaga. Pag ano po, pag tama sa edad na na-stock, na Pag hindi naiba na nasisira agad. Kumukulubot ito sir eh. Kukulubot. Pagka, halimbawa na stock ng isang linggo, iba na yung itsura, kukulubot yan, kumbaga. Malalan pa. Parang, kung tinitinda mo siya sa market na, kumbaga, Pangit na itsura. Pangit na itsura. Kaya medyo mababa lang. Bibigay mo lang ng mababa para mabili. So ang basehan, maganda ang shape, tama ang gulang, Tamang walang butas, walang sira. sir. Ano ba po ang tinitingnan? Ayun, yun lang sir, yun lang. Yan lang. Ayun pa sir yung isang kapatid namin, oh. Ano sir? Ayun, yung... Sir. Yan, magaling yan sir. Sa? Yung kung paano ko lumobo. Yung ibig sabihin, lumaki yung gulay. Sige. Kakalabasan na yun, sir. May sikreto yan, sir, sa mga ano. Kapatid pa ulit. Ano pong buong pangalan niyo, sir? Roberto Magat. Si Sir Roberto. Robert, Robert Magat. ikaw daw pinakamagaling magpabulas ng ng kalabasa. Sila kasi lagi nilang inalagaan samantalang ako pinapabayaan ko lang para
Minsan kasi pagka nasosobra sa alaga, Oh. para bang nasosobra sa pagkain kaya So may technique ka, yung tama lang. parang siyempre yung kayang kainin lang ng Pag sobra, hindi rin. para na-overdose din kasi yung halaman Pero paano mo pinapalaki? Bakit mabubulas daw yung mga kalabasa mo? Yung magaganda, yung malalaki. Yun nga lang kinuha ko sa daan-dahan na pagkain para yung bibigay mo, kinakain nila para Ano ba yon? Dahan-dahan pero maraming beses? maraming beses para kinakain niya lahat yung Walang nasasayang. walang kumbaga. nasasayang. Sila gusto nila bigla, kaso badalang kaya parang tumitigas yung katawan nung Oo. So ikaw pinakamaraming na-harvest? nakachamba lang Samba lang. madasa din Ito ngayon, itong season na to, ikaw pinakamaganda harvest. madasa din kasi ako kaya siguro pinapakinggan ako ng dahil sa kakadasal ko Gaano kaluwang yung kalabasahan mo? 2 hectares lang. 2 hectares. Oh. Anong pwede mong sabihin sa mga audience natin? Paano ba maging isang magaling na farmer? Wag lang ganong seryosohin yung mga parang naglalaro ka rin sa yung kasi pagka seryoso parang nawawalan ka ng balanse sa laman mo kailangan Relax lang. Relax lang para- Huwag magpa-pressure. kasi Yan. minsan parang pagka may problema yung halaman ma-pressure ka na kailangan yung nang mahinahon para Pero lagi kang nandun sa taniman mo. Tuwing kailan? Araw-araw. 3 days dyan, ganyan, para 3 days a week. Nandun ka. para kahit paano maalalayan mo yung halaman kasi pagka nagka-problema yan Makita mo kaagad. makita mo Nandun ka. agad pagka napabayaan ng isang araw pagka binalikan mo malalagmak na sa Mahirap na bumawi. bumawi. So dapat hands-on talaga. Kailangan tinututukan din kahit paano. Lalo na pagka muna ako dito, sir. Ay sir, thank you po ha. Sir Ato, dahil ito yung naging hanap buhay, maganda yung kwento mo, sabi mo hindi ka na pag-high school, pero gumanda ang buhay mo dito sa pagkakalabasa. Ano po yung pwede mong mensahe doon sa mga audience natin? Kasi humahanap sila ng model ba, role model, paano sila gaganda rin yung buhay. Opo. Yan po yung kung halimbawa, wala po silang gusto nila mag-aral, hindi sila makapag-aral. Yan po. Kung meron kayong bakuran dyan sa likod ng bahay, ganyan, o matatamnan. Tanim po kayo ng kalabasa. Yan, mga gulay po. Kalabasa, palaya. Yan po, pagka po sa sipag at saka naswerte kayo, yan po, pwedeng para din po kayong nakapag-aral ng mataas na kurso. Para ka na rin nakapag-aral. Opo, yan po. Basta na nakikita mo yung pag-unlad sa buhay mo, para ka na rin nag-aral. Opo, yan, para ka na rin po nakapag-aral. Yan po yung miminsay ko po sa mga gustong mag-aral na hindi kaya Hindi nagkaroon ng pagkakataon. na makapag-aral dahil sa financial. Sir, paano gawin na ang isang tao ay makaalis sa sa galing ka ba sa hirap? Hindi Opo, galing okay. po kami sa hirap, sir. Paano makaalis doon sa ganong klaseng buhay? Ayun po siguro yung yung magsisipag ka po siguro at saka po yung yung diskarte siguro. Yun nga yung mag-ano ka rin sa mga kung ano yung maganda pagtatanim nga ng mga gulay. Yun po kasi yung alam ko na pagtatanim ng gulay. Kasi po yung ibang mayaman dito sa amin, nag-abroad, pagbalik, nangapital po sila, gulay. Gulay po talaga. Gulay talaga. Gulay po talaga. Kasi mas malakas po kasi ang income sa gulay. Paano ka nakaipon, sir? Para kaya mong i-finance yung mga taniman mo at yung ibang mga farmers at para lahat ang kapatid mo mabili mo lahat yung mga gulay nila. Yes sir, yung pagkalaba, nag-harvest kami, yun.
medyo malaki yung nagiging benta. Mm. Yun, naitatabi namin sir. Tapos pagka nagkukulangan sa mga may mga tita naman na meron din mga puhunan, yun, nakakahiram ka ng mga puhunan na wala namang tubo. Mm. Yun, lumalakas yung loob mo, pinapalaki mo ng pinapalaki yung Ang main na character mo talaga yung malakas ang loob. Opo, kailangan malakas ang loob. Importante yun. Opo, kailangan naka rin. Tapos, yung pagtatanim din sa halimbawa, doon sa panahon nga na gusto mo magtanim, tapos sa panahon di naman pwede, huwag ka magtatanim. Huwag ka magtatanim. Para hindi ka matalo. So kung kaya mong iwasan, Oo, kung kaya yung mong mga iwasan. matatalo ka, iwasan mo. Iwasan mo, yun po. Halimbawa po, malulugi ka ng 20,000, hindi kumain ka na lang muna, huwag ka na muna magtrabaho, hindi ka malulugi ng 20,000. Ganun muna. Huwag ka muna magtanim, ganun. Magtrabaho ka, pero hindi muna doon sa pagtatanim na iwasan mo muna. Meron ka mapag-aabalaan na iba, mag-abalaan mo muna. New public market ng San Fernando, may pwesto sila doon. At saka sa Cloverleaf sa Balintawak. Clubber sa Balintawak. Ayan. So punta kayo lang kayo sa Cloverleaf sa gitna. Apo. Makikita nyo, puro kalabasa doon. Andun lang din sila. Opo. Sir, thank you so much Thank doon you po. sa pagpapa-unlock sa amin Apo, na ma-feature kayo. Opo. Lowered. Nagsakay ka na muna kasi. Hindi, doon ako sa likod. Nanonood din po. Ah, nakakanood ka rin? Alam mo rin yung agribusiness? Opo, nakita ko rin po dati. Sir. T-shirt. Thank you so much. Thank you, Kuya Nyan. Thank you so much. Thank you. Abangan mo na lang. Bye po. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.